At kung Diba? ang memorya natin minsan nakakalito, paano pa kaya ang mga takot natin na hindi maipaliwanag? May panggagalingan pala yan. Pinanggagalingan siya. Pala yan na Mandela. Ako, pasensya na po. Talakayin natin yan dito sa Kata Wonder. May takot ka ba sa heights, sa gagamba, sa cloud? Normal lang yan. Pero paano kung sobra na, yung tipong hindi ka na makagalaw? Baka phobia na yan. Ang phobia ay isang matinding takot sa isang bagay, lugar o sitwasyon. Kahit minsan, wala naman talagang actual danger. It's not just fear, it's irrational, overwhelming, and hard to control. Paano nga ba nagkakaroon ng phobia ang isang tao? Una, through traumatic experience. Halimbawa, kinagat ka ng aso noon, kaya takot ka sa aso ngayon. Pangalawa, learned behavior. Minsan nakikita mo lang sa magulang mo or kapatid mo na takot, kaya natututunan mo rin. Pangatlo, brain chemistry. May role rin ang amygdala part ng brain na nagre-react sa fear. Kung mas sensitibo ito, mas prone ka to develop phobias. Alam mo ba, phobia is actually one of the most common anxiety disorders. Like madaming tao ang may matinding takot sa isang bagay at hindi sila nag-iisa. Here's the stats. Sa US alone, 9.1% ng adults ang may specific phobia every year. That's like 1 in every 11 people. Mas mataas ito sa mga babae, which is 12.2%, kaysa sa mga lalaki na 5.8%. Globally, around 7.4 ng mga tao ang nakaka-experience ng phobia at some point sa buhay nila. At hindi lang to for adults ha, kahit mga teens. About 19.3 ng adolescents may specific phobia rin, so hindi ka nag-iisa kung natatakot ka sa spiders, heights, or even public speaking. Inborn phobias. According to research, may dalawang phobia na natural o inborn sa humans. Number 1 is fear of falling, and pangalawa, fear of loud noises. Bakit ito inborn? Kasi instincts natin ito para mabuhay. Kapag may malakas na tunog o bigla ang nahulog ka, automatic ang takot kahit baby pa lang. It's the body's way of saying, uy, danger yan. It's part of survival para alerto agad ang brain natin sa threats. Even newborn babies show sign of fear dito and instinct na natin to survive. Here are the common phobias. Arachnophobia, ito yung may takot sa spider. Acrophobia, ito naman yung mga takot sa heights. Claustrophobia, ito yung mga taong takot sa masisikip na lugar. And trypophobia, takot sa mga butas-butas. Can you really overcome a phobia? Good news. Yes, kaya with therapy, exposure, and support, pwede na ma-manage ang phobias. Takot is normal, pero kung yung takot mo ay nakaka-epekto na sa buhay mo, it's okay to ask for help. Because bravery isn't the absence of fear, it's facing it anyway. May phobia ako kay Angel. Ang tawag doon, angel phobia. Ay, oo, bakit nasilo ka ba ng aking kagandahan? Phobia nga, di ba, fear? Fear. Uy, may pa-flower ka kayo na napansin. Di ba, kanina pa yan? Ako may arachnophobia ako. Ay, really? I don't like arachno. Arachno, no. That's Ayoko ng mga spiders. Spiders. At saka takot din ako sa heights. So may acrophobia din ako. Ay, ako. Acro yun, no? Acro, Oo. tapos. Takot sa mga acronyms. Ay, sa akin yung trypophobia talaga. Anong Ever trypophobia? since. Pag naaalala ko kasi na-i-imagine ko, yung sama-samang butas na maliit. Ay, yung parang sakwan. Tawag dito, ano na yung lotus. Yes. Yung lotus flower, yung 'di ba pag natuyuan na siya tapos tinatanggal mo yung mga seeds, tapos may mga butas-butas. Oo. Tapos ang nakakaloka sa mga nag-social media, pinapatong nila yung image na yun sa skin ng tao. Totoo. Nakakakilabot. Nakakataas ng balahibo. Nakakaloka. Okay nang matrap ako sa masikip na daanan, wag lang matrap sa ganun Sa yung ganon. ano, Imahe. yeah. Ako ayoko din takot din ako sa mga masisikip na lugar. Ay, Oo. Ako, Nagkakapanik ako pag ganon. Sa akin yun Parang, lang. alam mo, nag-van kami one time, Yes. papunta sa Pangasinan. Tapos, syempre, di ba yung mga UV Express, Oo. ganyan. Kinakabahan talaga. Hindi ako makahinga sa loob kasi parang feeling ko, nilamon na lahat ng mga kasamahan ko yung hangin sa loob. totoo din. Wala nang hangin. Ganon. Pero, nakakaloka. okay lang naman magkaroon ng mga phobia. Oo, pero if you want
if you really want to. Okay lang ba magkaroon ng phobia? Kayo, sino may phobia din ba kayo? Ano? Arachno, karamihan arachno. Ikaw? Heights. Acro din. Ako din. Ako try. Diyos ko. Ay, Diyos Ay, mio. nako. Dalhin nyo na ako sa Eiffel Tower. Wag lang talaga sa ganun. Hindi ko talaga Trinay kaya. ko ding mag-zipline. Hi, I conquered my fear of heights. Pero no. Walang nangyari? Oo, nagpunta kami sa isang tulay dito sa may Asinggan. Yes. Tingin lang ako sa baba talaga, parang feeling ko. Hindi ko, lahat yata ng loob ko umakyat. Sabi ko, hindi ko talaga kaya ang heights. Kaya nais ko din sanang itry pa rin yung Ferris wheel na super taas dito sa Baguio. Why not? Gusto ko pa rin Hindi naman siya nakakatakot kasi mahina lang naman. Nakakatakot nga kasi For parang you, it yung gumagawa. Kasi yung mga napapanood mo. Final destination. Yes, alam mo yung Mandela effect. Mandela effect. Hindi. Naaalala mo kasi mga napanood mo din. So I think one of the reasons kung bakit nagkakaroon din ng fear ang isang tao dahil sa experience, sa mga nakita. Napanood. Mga ganyan, di ba? Totoo din. Yung sa'yo ba, meron ka bang nakita talaga personally na wala, ganon? pero kasi, di ba nilalapat nila kasi sa skin. Ayoko yun. Feeling ko sa akin nalalapat yun. Di ba? Ayan, meron ka. Kadiri. Siya, sige. Nako mga ka-MB, ang dami nating natuklasan tungkol sa mga takot natin. Pero, meron pang isa pala na takot na normal sa lahat. Ano? Takot sa nanay. May phobia bang ganon? Meron. Kahit ilang taon na. Oo. Alam mo, pag nagbunga nga na ang nanay, kahit matanda ka, titiklop ka talaga eh. Oo. Gumaganyan yung nanay mo, alam mong may problema na, iiwas ka talaga ng walang Real sawas.